rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napaka-fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga, charot. Pag maganda ka, ay Diyosa ka lagi kasi maganda ako, charot. So yun, so wala nga tayong aura ngayon, nakakaloka, hindi ko alam kung bakit. Siguro sa init ng panahon, taas ang dami-dami mong iniisip na gawain, kaya ayun, nangangarag ang beauty natin. Saka siguro nandoon na rin na tumatanda na talaga tayo. Pero ayoko pang i-accept. Dapat nandoon pa rin tayo sa makatas. O, diba? So, yon. So, ngayon, ang chika natin for today, syempre, it's about sa tawag dito, ito nga, kay Atisa Manalo. Nakakaloka yung mga kapitbahay natin. So, nagbasa ako ng mga comments nila dahil syempre naglabas nga si Atisa Manalo ng bagong photos dito sa swimsuit portrait nila, di ba, sa Miss Universe Philippines. And then, ayun, so syempre bigla nilang pinost itong pictures ni Atisa at kinumpara nila yung pictures nung nakaraang taon. Nakakaloka yung mga comments doon ng mga kapitbahay natin. Ang hindi ko maintindihan, hindi sila naniniwala kay Atisa Manalo pero inaabangan nila ang photos ni Atisa Manalo. At ayun lang mismo ang talagang pinost nila. So, medyo na-wonder ako kasi parang sabi ko, grabe talaga sila, no? Ayaw ko nun nila kay Atisa Manalo pero ginagamit nilang materyales sa kanilang mga page. Nakakaloka para lang di ba? Para lang yung mag-engage yung kanilang mga ina-upload. So, alam naman natin na kapag nag-upload ka ng isang photos, yung engagement mo tataas talaga. So, lalo na pag kay Atisa Manalo ang pinost mo. So, aminin natin, si Atisa Manalo, malaki talaga yung engagement niya talaga sa social media. Kapag once na nag-post ka ng photos niya, ang bilis tumaas niyan, in fairness. O, yon. Kaya, kahit ayaw nila kay Atisa Manalo, ginagamit nilang content. O, di ba? So, eto nga ang nakakaloka. Sabi nila, naniniwala sila na si Atisa Manalo ay pwedeng kumuha ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang sinasabi nila, clapper daw. Oo, clapper daw para sa Miss Universe. Kung magmi-Miss Universe naman daw to. I don't think so. Yung mga opinion nila, parang feeling ko, hindi naman ganun kabongga silang mag-analysis para sa isang beauty queen. Kaya lang nila sinasabi yun kasi ayaw nila kay Atisa Manalo. Ayun yung number one na reason. Or, dahil natalo ng Indonesia, si Miss Philippines sa Miss Cosmo, kaya parang feeling nila, proud sila, di ba? So, palagay na natin, magaling yung kandidata nila. Or palagay na natin, natalo nga talaga niya si Atisa Manalo. Pero hindi ibig sabihin na natalo mo dito si Atisa Manalo ay talo si Atisa Manalo forever. Paalala ko lang, Pia Wurtzbach, maraming nakatalo sa kanya. Si Ariela Arida, di ba? Si MJ Lastimosa. Pero si Ariela Arida at saka si MJ Lastimosa, hindi rin naman sila nakakuha ng corona sa Miss Universe. Pero, nung dumating si Pia Wurtzbach sa Miss Universe, nanalo siya doon. Di ba? So, ibig sabihin, hindi yan yung dahil natalo ka sa isang pageant o natalo ka ni ganito ay magaling na yung kandidata mo at hindi na siya magaling. Isa na yung halimbawa sa ating mga Pilipino, si si Pia Wurtzbach na ngayon ay namamayagpag bilang reyna ng Miss Universe. Dahil naging Miss Universe, kaya namamayagpag at hindi na makontrol ang kasikatan ni Pia Wurtzbach sa buong mundo. Ayun yung dahilan. 'Di ba? So, hindi mo alam kung kailan yung time ng girl.
Maaaring yes, nabigo siya dito, pero hindi mo alam. Baka bukas, siya pa lang hinihintay na koronahan ng Miss Universe. Di ba? And then, may nabasa pa ako, nako, malabong manalo yan si Atisa Manalo kasi sumali siya sa Miss Cosmo at ayaw nila na what ang Cosmo. Wala naman tapak na pangalan ni Atisa na she is Miss Cosmo. O, di ba? Lumaban lang siya sa Miss Cosmo, pero isa siya sa mga pinaglaruan doon sa Miss Cosmo. And I think walang bearing yun pag dumating siya sa Miss Universe kung sakaling siya man yung ilalaban. And then, may nabasa pa ako doon from Miss International Cosmo Going to Charm. Opinion mo yan, di ba? So, yon. So, wala akong magagawa dyan. Ayan yung opinion mo. Pero, tingnan na lang natin kung ano ang kahihinatnan ng laban ni Atisa. Hindi ko sinasabi na si Atisa Manalo ang mananalo ngayong Miss Universe. Pero, sa tingin ko, mas malaki yung chance niya na makuha niya ang corona ng Miss Universe more than nung nakaraan taon. So, yon. Kasi, sa nakikita ko naman ng galawan ni Atisa Manalo, ibinibigay naman niya yung best niya. And then, kung para sa kanya to, kahit ano pang sabihin mo dyan, walang mangyayari dyan sa mga sinasabi mo dahil sa kanya mapupunta yung corona kung talagang destiny niya to. So, ngayon, ang tanong na lang dyan, destiny niya kaya ngayong taon na to. Ganon. Hindi yung parang kung ano yung sinasabi mo, ay yun yung ano. Anyway, wala naman ako magagawa dahil yun yung opinion mo. Pero nandoon ako, naniniwala ako na I think Atisa Manalo ay ginagawa niya yung best niya. And then always remember, Catriona Gray, she's almost one. Ganun din yung istorya. Parang lahat ng tao iniisip si Catriona ang mananalo dito, pero hindi siya nanalo. And then, nung dumating siya sa Miss Universe, nanalo siya, di ba? So, yon yung mga ganong atake, yung mga ganong hindi nating alam na kung ano ba yung destiny talaga ng girls eh. So, nandoon talaga sa part na pwede mag-align ngayong taon na to kay Atisa ang universe. So, hindi mo masasabing, ay, hindi mananalo yan. Kasi, naniniwala ako sa good karma. Oh, di ba? Naniniwala ako na may karma. Di ba? So, nandoon, lahat naman ng girls dito sa Miss Universe Philippines ay lumalaban. Nakikita natin na ibinibigay nila yung best nila. Nakikita natin na ando doon sila sa parte na talagang ginagawa nila yung pwede nilang magawa sa abot ng kanilang makakaya. Pero hayaan natin silang lumaban ng bonggang-bongga. Hayaan natin ipakita nila yung galing nila hanggang sa sila na ang tawaging Miss Universe Philippines. So, tingnan natin kung si Atisa nga ba to, or isa sa mga baguhan, or tingnan natin, kasi lahat sila may game. And then, kung sino yung the best na laro, siya ang mananalo. And I think naman kay Atisa Manalo, ginagawa naman niya yung best niya sa abot ng kanyang makakaya. And then nakikita naman natin na maganda naman ang ipinapakita ng isang Atisa Manalo at namamangha naman tayo. So I think so na nakikita din 'yon ng organization. And let's see. Kasi kung ako ang tatanungin mo, sa totoo lang, ang isang Atisa Manalo, dapat talagang manalo ng Miss Universe Philippines. I think doon sa mga kandidata na lumalaban ngayon, si Atisa ang isa sa mga dapat talagang tawagin ng Miss Universe Philippines sa ating bansa. Dahil iba ang pangalan ng isang Atisa Manalo. Pero kailangan kasing gawin ni Atisa Manalo ang lahat ng kanyang makakaya para, alam mo yon, para mapatunayan niya talaga na kadapat-dapat siya sa corona ng Miss Universe Philippines. At yun yung abangan natin. At malapit na yon. Charot! So, yon. So, malapit naman na ang competition. Sa May 2, malalaman natin kung sino yung kokoronahang Miss Universe Philippines. And then, magkakaalaman dito sa mga galawan ng kandidata kung para sa kanya to, para sa kanya to. At wala tayong magagawa pag para sa kanya to. At kung hindi naman para sa kanya to, hindi to para sa kanya. So, mapupunta to sa iba. So, ganun lang. Ganun kasimple. Pero ang nakakalungkot,
yung hindi ka na naniniwala, ginawa mo pang content si Atisa Manalo. O di ba? Kamusta naman Indonesia? So yun, nakakaloka kayo. Anyway, so good luck. Good luck sa pambato natin sa mga kandidata na lumalahok dito. And then, of course, wish all the best kay Atisa Manalo. Sabi ng ganon, the more na pinatapakan mo ang isang tao, the more na nagtatagumpay. So, yon. Kaya, ay nako, laban lang Atisa. Kaya mo yan. So, yon. Ay nako, nakakaloka. Wish all the best, syempre. Kaya, laban lang. Diba? So, yon. So, good luck kay Atisa Manalo. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.